Hintayin lang natin yung sagot ni Kuya Elmer Balilo. Yung kanina, okay yung kanina. Okay. Sure po ba kayo? Yan, mas okay to yung ngayon. Ito, yung gamit ko, yung webcam. Kasi baka mamaya garalgal, sabog, o dinig yung mga aso. Mas okay talaga to. Ayan, hello. Okay to. Kuya Elmer, mas okay to Yung ngayon, yung audio natin ngayon. Okay. So play na natin tong balita na ito. Jer Camacho, medyo hindi maganda audio, boss. Yun nga ito nga yung problema ko Umorder nga ako ng mic. Medyo matagal pa yata yun kasi yung mic ko sa ano pa manggagaling. Pangalan nito sa ano pa? Sa China pa. China pa daw manggagaling. Okay. Okay, kasi may nakaharap na ventilador dito sa akin Kaya siguro ganun parang may gumagaral-gal. Pero anyway, ito, punta na tayo dito sa balita na ito. Okay, play ko na po ito. Naniniwala si House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro na mahihirapan ang defense team na ipagtanggol si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Sa isang forum sa Quezon City ngayong araw, sinabi ni Luistro na lubhang napakarami ng mga ebidensya na ipinresenta sa impeachment hearing sa Kamara. Partikular na ipinunto ni Luistro ang umunoy discrepancies sa findings ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa SALN ni Duterte. Hindi rin ito batid kung anong klaseng stratehiya ang maaaring gamitin ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Senate Impeachment Court. Gayunman, binigyang diin ng kongresista na may pagkakataon pa si Duterte na pabulaanan ang mga aligasyon at kontrahin ng mga ebidensya kapag nasa Senado na ang laban. Maaari umano magresulta ang pagliliti sa conviction, ngunit maaari ding mapawalang sala ang Vice Presidente. Wala hong option to decline The only option is to continue for as long as the evidence is there. Ngayon, on the assumption po na i-approve ng plenaryo ang committee report, pagdating po namin sa trial, our mandate is to prosecute. Present the evidence of the House of Representatives. Now, if upon presentation of the defense's evidence, lalabas na mas malakas yung ebidensya nila, and on the assumption lang po, ang maging desisyon ng impeachment court is acquittal, we will accept that and move forward. What is important, we were able to deliver the accountability mechanism which is very much protected in our democratic system of government. Samantala, inaasahan naman ni Luistro na ipapakita pa rin ng House of Representatives ang parehong pagkakaisa na ipinamala sa committee level kapag pinagbotohan na ang articles of impeachment sa plenaryo. Nominal voting ang gagawin sa plenaryo, kaya idedeklara nila sa publiko kung susuportahan o tututulan nila ang impeachment. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ayan, at parang napakahirap na talaga ang mga aligasyon. Napakahirap nga talaga na ipagtanggol ang isang Sara Duterte. Hello po, Ate Ira. Hello, Ate Ira. Pinapatawa ko lang kayo dun sa Jer Camacho. Hello po, Ate Cynthia. Ate Zaine Pomoseno. Ayun, advance happy Mother's Day sa lahat ng mamis, ng mga tropa pips natin. Ngayon, napakahirap po talaga ipagtanggol ni Sara Duterte kasi nga po syempre paano po naman ipagtatanggol yung isang vice presidente na napakarami pong ebidensya ng kanyang ginawang kabulastugan.
Kasi ako talaga on the spot nanonood ako nung live ni Sara Duterte na kung saan ay pinagbantaan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nanonood ako noon. Kaya talagang ako mismo saksi na talagang yung kanyang pagbibitaw ng mga salita noong panahon na yon, nung gabi na yon, na galit siya dahil sa nangyari kay Zulaika Lopez. Yung rumored girlfriend daw ito ni VP Sara, ewan natin kung totoo yan o hindi kasi parang over naman nga talaga yung pagtatanggol diyan ni Sara Duterte, talagang to the highest level ang kanyang pagtatanggol kaya po yung naging desisyon ng Justice Committee ay talagang may probable cause daw po itong ginawa na ito ng mga kasalanan ni Sara Duterte at siya po ay i-impeach talaga. Ako talaga sigurado yan, may impeach yan. Itong darating daw po na Lunes ay pagbubutuhan na daw yan kung iaakit na sa Senado itong impeachment ni Sara Duterte. Pani-pani, hello po. At talaga to, malaki talaga ang posibilidad ma-impeach si Sara. Hindi na to mapipigilan. Mahirap nang pigilan to kasi buong Pilipinas po nakaantabay dito Lahat ng mga Pilipino nakabantay. So ito po, ang mangyayari ngayon dito kaya Sara Duterte, wala na to. Kumbaga, talagang papunta na talaga to doon sa pagka-convict ni Sara, pagka-impeach ni Sara. Hanggang Senado, kapag ito'y pinigilan sa Senado, kapag ito po ay tinarantado nila sa Senado, naku, marami pong Pilipino magagalit sa mga Duterte Bloc. O yung grupo ng mga senador na mga maka-Duterte. Marami po ang mabubuisit diyan. Kasi ang mga Pilipino po nakabantay po ngayon. Yan ang mahirap sa mga gagawin nitong mga senador na pro Duterte. Kapag ito talagang hinarang nila itong impeachment ni Sara, ang mga Pilipino ngayon nakabantay na sa sa cellphone, sa computer, meron sa YouTube, napakaraming nakabantay sa mga impeachment topic ni Sara Duterte. So, yan po yung mga bagay na malaki ang magiging epekto sa mga senador po na haharang dito. Kasi makikita po talaga na sila ay kumakampi sa kriminal, sa magnanakaw, at sa isang walang kwentang vice-presidente. Malakas po kasi ang epekto ng social media kasi hindi na po hindi na po makakapagsinungaling ang mga ebidensya. Kasi dati nung mga panahon ng mga unang impeachment, walang SOCMED noon. Ngayon may SOCMED na. Kahit saan tumingin ng tao, kung dati sa mga dyaryo, mga balita lang sa TV, balita lang sa radyo, nakakakuha ng update ang mga tao o nakakapanood ng mga tungkol sa balita na impeachment. Ngayon, meron ng social media. At napakalawak ng social media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter o yung X. Napakarami po na mapagkukunan ng information about na sa impeachment. Kaya nga, ito'y napakadelikado katulad niya kay Robin Padilla, kay Marco Beta. Napakadelikado po na sila ay haharangin nila ang impeachment o hindi sila makikinig sa ebidensya. Totoo yan, Ate Ira.
Sana naman mas pakinggan nila ang mga ebidensya kaysa sa simpatya nila kay Sara. Sabi nga ni Ate Michelle kagabi, nagsusumigaw na ang ebidensya, parang dito kay Robin Padilla, oppose lang daw sila. Bakit? Kasi yun daw ang trabaho ng minority. Umoppose lang. Bobo talaga no, si Robin Padilla, mahina talaga mumbunan. Kaya po kapag binasa, kuwari, ito kasi ako, hindi naman ako nagbabasa talaga nito. Pero kapag binasa po ang articles of impeachment laban kay Inday Sara Duterte, sa AI ko lang inano to Sabi ko kay Gemini, Gemini, ano mo nga to, summary mo nga to. Naintindihan ko na yung sa articles of impeachment ni Sara. So kapag binasa mo ito, parang hindi ka na nagbabasa ng political complaint. Parang nagbabasa ka ng koleksyon ng mga resibo, mga alegasyon, mga testimonya, mga records at mga findings, at bawat pahina nito ay tila sumisigaw ng isang mensahe. Walang sinuman ang mas mataas sa batas. At ngayon, habang pilit itong minamaliit ng DDS machinery, mas lalo pong lumalalim ang tanong ng publiko. Kung walang tinatago, bakit parang takot na takot sa transparency? Yan naman lagi ang sinasabi ni Sara, wala siyang ginawang kasalanan. Yan ang sinasabi ni Attorney Powa, walang ginawang mali ang ating Vice Presidente. Bakit takot sila sumagot doon sa impeachment clarificatory hearing doon po sa Kongreso? At ngayon po, pag-usapan po natin kung bakit tinatawag ng marami na ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte ay parang Biblia ng mga alegasyon ng pang-aabuso, korupsyon at betrayal of public trust. At bakit habang lumalalim po ang proseso, mas lumalabas ang kultura ng impunity na matagal nang bumabalot sa Duterte political machinery. Unahin po natin to, ano ang articles of impeachment. Ito po ay hindi simpleng chismis o social media rant. Isa po itong official constitutional document. Naglalaman po ito ng mga allegations, testimonya, financial records, official findings at mga legal basis po na ginagamit para matukoy kung may pananagutan ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. At sa kaso po ni Sara Duterte, ang pangunahing usapin ay yung misuse of public funds, betrayal of public trust, corruption allegations, confidential funds controversy, at yung pinakamatindi, yung unexplained wealth. Hindi po ito simpleng politika lang. Public accountability po ang pinag-uusapan dito. Ngayon, ito po yung Biblia po ito ng mga alegasyon. Bakit po ito tinatawag ng ilan na Biblia ng mga kasalanan? Dahil walang kabanata ng impeachment ay tila nagpapakita po ito ng pattern. Pattern po ng pagtatago, pag-iwas, kakulangan sa transparency, at paggamit po ng kapangyarihan ng walang malinaw na accountability. Sabi ni Ate Ira, there is no way para mapawalang sala pa si Sara unless gawa na naman ang paraan sa Senado o kaya mag-resign. Tingin nyo, Ate Ira, mag-resign kaya? Habang ordinaryong Pilipino ay hirap po sa taas ng presyo ng bilihin, lumalaki naman ang tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan. At para sa maraming Pilipino, ito po ang nakakagalit. Kapag ang taong nasa mataas na posisyon ay tila mas inuuna ang political survival kaysa malinaw na pagpapaliwanag, nakakabwisit po talaga. Ang alam ko nga, kaya nagdeklara kaagad itong si Sara Duterte ng kagustuhang maging presidente sa darating po na eleksyon 2028. Dahil nga po, para po takutin ang mga kongresista na bumoto sa kanyang impeachment. Pati na rin ang mga senador na magre-re-election ay parang pananakot po ito. Dahil ang iniisip nga po ni Sara Duterte ay malakas na malakas ang kanyang kandidatura sa 2028. Ngayon, hindi po sapat ang basta drama lamang. Isa po sa pinakamalaking criticism ngayon ng publiko
kapag tinatanong si Inday Sara tungkol po sa mga kontrobersya, madalas po ang nakikita ng tao ay emotional narratives, political victimhood, confrontation, at propaganda messaging. Pero kulang po sa factual clarification, dokumento, audit explanation, at direct transparency. At dito po pumapasok yung malaking problema. Dahil hindi sapat ang pagiging matapang magsalita. Hindi sapat ang political surname at hindi po sapat ang loyal supporters. Ang tunay po na sukatan ng leader ay transparency. Kaya nga po itong si Sara Duterte ay tinawag na reyna ng impunity. Para sa kanya mga kritiko, matagal umanong nasanay ang Duterte political bloc na parang untouchable sila. Nasapat na ang propaganda, takot, online machinery at political influence para maiwasan po ang accountability. Pero iba po ang sitwasyon ngayon dahil sa unang pagkakataon, mismong institutional process na ang kumikilos. At dito nagiging mahalaga po ang impeachment dahil ito po ang paalala na kahit gaano kalakas ang pangalan mo, pwede ka pa ring panagutin. Hindi lang po ito basta legal issue. Mahalagang maintindihan po ito ng ating mga tropa pips. Hindi lang ito usaping legal. Moral issue rin po ito. Dahil habang milyong-milyong Pilipino ang sinasabi naghihirap, binabaha, nagtitipid sa pagkain, at naghahanap buhay araw-araw, ito palang ating Vice Presidente naliligo sa kayamanan. Bukod sa mga nakaw sa gobyerno ay napakarami rin pong natatanggap na pera mula po sa mga illegal na gawain. Sa pogo, sa mga drug lords, at sa mga smugglers. Naku po. Akala natin talagang sila yung mga simpleng tao at napakasisimple lang. Sabi nga yung damit daw ni Sara sa Shopee lang daw ino-order. Sus Mariosep, yung pala billion pala ang billion pala ang mga nahawakang pera nitong mga taong to. Simple lang talaga sila umasta. Pero alam nyo ba yung pagpunta-punta lang nila ng dahig? Sa dahig lang balikan yan. Pwedeng umabot ng 300,000 ang pamasahe ng isang tao. Balikan. Minsan mas mahal pa pamasahe. Pwede ba pagpunta nila doon sa dahig, sa kalye lang sila matutulog? Syempre, sa 5-star hotel matutulog yan. Pwede bang kakain lang yan sa mga McDonald's, Burger King, Popeyes? Hindi syempre pwede. Syempre, sa mga 5-star restaurant kakain din yan. Imagine niyo na lang yung hotel, yung mga pagkain yan, ang service nila. Alam niyo po ba, ang dahig? Doon po sa Netherlands, sikat na sikat po ang pagbibisikleta diyan. Pero nakita nyo ba nagbisikleta ang pamilya ni Digong? Hindi. Bakit? Talagang sila po ay umaarkila po ng mga magagandang sasakyan. Hindi sila pwede isakay lang sa mga Vios. Hindi sila pwede isakay lang sa mga Volkswagen lang na mga sedan. Talagang mga Mercedes-Benz pa po ang kanilang inaarkila diyan. Kaya kita nyo, oo, sige, sinusuot, hindi ganong mamahali, pero Diyos ko po. Yung ikay parang gawin mo, Divisoria, ang dahig, ang Netherlands, gano'ng kakayaman nun? Buti sana kung si Sara Duterte lang. Kasama ang yaya niya, kasama sekretarya, kasama ang bodyguard, kasama ang mga alalay, kasama ang ilang mga supporter, kasama pa ang buong pamilya. Ngayon, nandun sila lahat. Kitty, Pulong, Sara, Baste. Nandun silang lahat. Tingin nyo ba gagastos lang yan ng 1 milyon? Hindi. Milyon ang kaya nilang ubusin sa pagpapabalik-balik lang dyan po sa Netherlands. Kaya yung sasabihin, sasabihin ni Sara, walang ginagawang trabaho ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw nagtatrabaho. Kitang-kita naman natin kung sino talaga hindi nagtatrabaho. Bulag lang naman yung mga DDS.
Kasi akala nila ang pagpunta ni Sara doon sa dahig ay parte ng kanyang pagtatrabaho. Pero yan po ay parte ng kanyang paglalamierda, pagbabakasyon at paglalakwatsa. Kaya po, di ba, ang inaasahan po natin sa isang leader ay malinis po na pamamahala. Kaya kapag may allegation po ng misuse of funds, unexplained wealth, doon na nga papasok yung pagpapabalik-balik nila ng dahig, at abuse of power na EJK na ginawa ni Digong, natural lang po na magtanong ang publiko at sa isang demokrasya, karapatan po ng taong bayan ang humingi ng paliwanag. Ngayon po, ang tunay po naman talagang issue dito ay accountability. At ito po talaga ang sentro ng lahat. Hindi po simpleng galit sa Duterte yan, yung mga yan. Hindi po. Hindi po ito simpleng pamumulitika, kundi accountability po talaga ang usapan dito. Dahil kung wala pong mali, bakit maraming tanong ang hindi direktang masagot? Kahit nga sumampa na to sa Senado, inaasahan na po na harangin to ng kanyang mga kaalyado. Bakit? Dahil wala po talagang maisasagot. Napakahirap po sagutin ng mga katanungan. Saan mo nilustay ang pera ng bayan? Ngayon, bakit nila po mas agresibo ang propaganda kaysa factual explanation? Kasi dyan po nabuhay noon si Digong. Sa mga fake news, bayarang vlogger, at yan po ang ginagamit pa din magpasa hanggang ngayon ng Duterte side o Duterte group. At bakit parang laging may legal shield at delay tactics? Kasi nga po, syempre, si Digong, lahat ng koneksyon, lahat ng kanyang mga kaalyado, lahat ng kanyang mga cronies, lahat po ng mga humihimod sa tumbong ni Digong, pinaboran noong panahon na si Digong ang presidente. So may utang na loob po sila kay Digong. Pero kasi ngayon halatang-halata na kapag tumanaw ka ng utang na loob kay Digong mapapansin ka talaga. At sa mata po ng publiko, ang taong walang tinatago ay hindi natatakot sa records, audit at investigation. Ngayon, ito pong mas malaking laban ngayon. Kapag nasanay ang lipunan na okay lang kahit walang paliwanag, naku po unti-unti pong nagiging normal ang korupsyon. At kapag naging normal po ang korupsyon, katulad ng panahon ni Digong, unti-unting namamatay ang tunay na demokrasya. Kaya po mahalaga ang impeachment process. Hindi dahil gusto ng publiko ng drama, kundi dahil kailangan ng accountability mechanism laban sa pinakamakapangyarihang opisyal ng gobyerno. At ngayon po habang umuusad ang articles of impeachment laban kay Sara Duterte, mas lumalalim po ang tanong ng publiko kung inosente ba talaga o bakit parang puro pagtatago ang ating Vice Presidente. Bakit tila mas maingay ang propaganda kaysa paliwanag? Bakit para mas maraming depensa kaysa transparency? Dahil sa huli po, mga kababayan ko, ang leader na walang tinatago, hindi po natatakot sa records, audit, hearings at investigation. Ang impeachment po ay hindi simpleng political drama lamang. Isa itong paalala na sa isang tunay na demokrasya, walang apelyido ang kapangyarihan o propaganda machine ang dapat mas mataas sa batas. Iyan po ang dapat na maintindihan nitong si Sara Duterte. Kasi ito iniisip kasi ni Sara, kapag ginawa niya sa DepEd o kaya sa Office of the Vice President yung ginagawa niya na pangungurakot doon sa Davao City, hindi siya mabubuking. Hindi nila alam yun. Ngayon, dahil nga po etong kanila pong anito na si Sara Duterte ay kumbaga kailangan talaga nila tong alagaan at suportahan dahil kung hindi po nila gagawin yan, delikado po silang lahat sa 2028.